Pinagdamot ko ang katawan ko sa mga lalaking nangako mamahalin ako. Pero bakit sa isang estranghero ko ito kusang ibinigay? 2 beses naniwala si Ana sa pag-ibig. 2 beses din siyang iniwan sa ere ng mga lalaking nangako sa kanya ng kasal. Ang dahilan, ang kanyang paninindigang manatiling busilak hanggang sa harap ng altar. Sa matinding sama ng loob, kahihiyan at awa sa sarili, napadpad siya sa isang bar sa gitna ng bumubuhos na ulan. Doon sa ilalim ng impluwensya ng alak at emosyon, isinuko niya ang kanyang pinakatatagong hiya sa isang gwapong estranghero na hindi man lang niya kilala ang pangalan. Isang gabi ng kasalanan, isang gabi ng pagpapadala sa agos. Ngunit paano kung ang estrangherong yun ay hindi pala isang aksidente? Paano kung ang lalaki nagmamay-ari na ngayon ng kanyang kahapon ay siya palang may hawak ng susi sa kanyang bukas? Sa mundong puno ng luhang pumatak, matutunan kaya ni Ana na muling magtiwala? O tuluyan ng mawawasak ang kanyang puso kapag nalaman niya ang totoong dahilan sa likod ng gabing iyon? Isang kwento ng dangal, pagkakamali at ang hindi inaasahang tamang pag-ibig sa maling pagkakataon. Tunghayan natin ang mga kwentong hatid ng MAZ Stories. Hindi na bago kay Ana ang makarinig ng mga salitang humihiwa sa kanyang puso. Ngunit ang gabing ito ang pinakamasakit. Sa loob ng isang tahimik at mamahaling restaurant, nakaupo siya sa harap ni Robert. Ang lalaking akala niya ay siyang mag-ahatid sa kanya sa dambana ng kasal. I'm sorry, Ana. Hindi ko na kaya. Basag ang tinig ni Robert, ngunit bakas doon ang kawalan ng pasensya. 2 taon na. 2 taon na, Ana. Mahal kita pero lalaki ako. May pangangailangan ako. Kung talagang mahal mo ako, hindi mo ipagkakait ang sarili mo sa akin. Nanginginig ang mga labi ni Ana. Hawak niya ang panyo sa kanyang kandungan. Pinipiga iyon ng may takot at sakit. Robert, pinag-usapan na natin to, di ba? Isang buwan na lang makakasala tayo. Bakit hindi mo pa makapaghintay? Ang hiling ko lang naman ibigay ang sarili ko sa iyo kapag legal na tayo mag-asawa. 1 buwan? Hindi na sinabi mo nung 1 taon. Tumayo si Robert at halatang naiirita sa eksena. Pagod na akong magtiis sa Ana. Pagod na akong asugarin ng mga kaibigan ko na baka baog ako o kaya naman itinitiis ko ang isang babaeng walang pakiramdam. Let's face it, Ana. Masyado kang makaluma. Ang pag-ibig sa modernong panahon, may kasamang laman. Kung ayaw mo, marami namang iba riyan handang magbigay. Walang pasabing tumalikod si Robert. Iniwan niya ang singsing na binili nila magkasama sa ibabaw ng lamesa. Naiwang tulala si Ana. Parang nag-echo sa kanyang isipan ng mga salitang iyon. Hindi ito ang unang pagkakataon. 3 taon na nakalipas, ganyan din ang naging dahilan ni Jason. Ang kanyang unang kasintahan. Iniwan din siya nito dahil sa kanyang pagtanggi. Ang kanyang paninindigan na ingatan ng kanyang puri hanggang kasal ay naging sumpa sa kanyang buhay pag-ibig. Bakit ba palaging ako ang naiiwan? Tanong niya sa sarili habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa kanyang pisngi. Masama bang hilingin na respetuhin ang prinsipyo ko? Masama bang magtira ng para sa sarili ko? Lumabas si Ana ng restaurant habang bumubuhos ang malakas na ulan. Ang lamig ng gabi ay sumasabay sa lamig na nararamdaman ng kanyang puso. Ang kanyang magandang bestida ay nabasa. Ang kanyang buhok ay nagulo, ngunit wala siyang pakialam. Naglakad siya ng walang patutunguhan. Pasa ng mabigat na sipayo at matinding awa sa kanyang sarili. Pakiramdam niya, isa siyang depektibong produkto na hindi kayang mahalin ng buo kung walang kapalit na laman. Napadpad si Ana sa isang sikat na bar sa gilid ng kalsada sa may Makati. Hindi siya pala inom, ngunit sa gabing ito, gusto niyang makalimot. Gusto niyang lunurin ng boses ni Robert, ang boses ni Jason at ang sarili niyang konsensya
na paulit-ulit na nagsasabing hindi siya sapat. Umupo siya sa counter at umorder ng sunod-sunod na baso ng tequila. Ang unang lagok ay gumuguhit ng apoy sa kanyang lalamunan. Ngunit hinarap niya iyon. Sa bawat baso, tila nababawasan ang bigat ng kanyang dibdib, napapalitan ng isang mapanganib na pamamanhid. "Miss, dahan-dahan naman, hindi tumatakbo ang alak." Isang baritonong boses ang narinig niya mula sa kanyang tabi. Lumingon si Ana nang may bahagyang pagkaantok at pagkahilo. Isang lalaki ang nakaupo roon. Matangkad, may matango sa ilong at may mga matang tila nakatitig sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Mukha itong mayaman, nakasuot ng mamahaling polo, ngunit may lungkot din sa mga mata nito. Ano namang pakela mo? Usal ni Ana at medyo nabulol na. Lahat kayong mga lalaki, pare-pareho lang kayo. Kapag hindi nakuha ang gusto, iiwan niyo kami. Iiwan niyo ako. Bahagyan nagulat ang lalaki, ngunit hindi ito lumayo. Sa halip ay tinitigan niya si Ana ng may kakaibang emosyon. Tila may halong awa, lungkot, at isang bagay na hindi maipaliwanag. Hindi lahat ng lalaki pareho, miss. Sinungaling. Tawa ni Ana, isang tawang puno ng pait. Pinangalagaan ko ang sarili ko 2 beses para sa kanila. Pero anong nakuha ko? Basura. Iniwan ako sa ere. Kung ganun din naman pala, bakit ko pa pinagdamot? Para saan pang prinsipyo kung ang ending ko ay mag-isa at duguan ng puso? Sa matinding sama ng loob, hinila ni Ana ang kwelyo ng lalaki. Ang amoy ng alak at mamahaling pabango ng estranghero ay naghalo. Lumikha ng isang nakalalasong atraksyon. Sa puntong iyon, ang natitirang katinoan ni Ana ay tulian ng nilamo ng galit at awa sa sarili. Gusto niyang magrebelde sa mundo. Gusto niyang patunayan sa sarili niya na may halaga siya kahit sa pinakamaling paraan. Dalhin mo ako kahit saan. Bulong ni Ana habang ang mga luha ay muling pumatak. Ngayong gabi lang, huwag mo akong iwang mag-isa. Hindi sumagot ang lalaki ng matagal. Tinitigan lang niya si Ana. Tila may malaking pagtatalo sa kanyang isipan. Ngunit nang makita niya ang pagkadesperado at ang tindi ng sakit sa mga mata ng dalaga, maraan siyang tumango. Inakay niya si Ana palabas ng bar, patungo sa isang naghihintay na kotse at diretso sa isang suite na kalapit sa hotel. Doon sa loob ng silid na nababalot ng dilim at init na nag-aalab na emosyon, isinuko ni Ana ang kanyang pinakaiingat-ingatang hiyas sa isang lalaking hindi niya alam ang pangalan. Isang gabi ng pagpapakasasa sa kasalanan. Hindi dahil sa libog, kundi dahil sa isang pusong durog na durog. Ang unang bumangon sa kamalayan ni Ana ay ang nakatutuliling katahimikan. Kasunod ng isang pamilyar, ngunit banyagang amoy, halo ng mamahaling panlalaking pabango, amoy ng ulan at ang maasim na lansa ng natuyong alak. Dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata. Sinulubong siya ng puting kisame ng isang marangyang hotel suite. Ang sinag ng araw na pilit na lumulusot sa makapal na kortina ay tila mga karayom na sumusundot sa kanyang sumasakit na ulo. Bumangon siya, ngunit hindi agad napasinghap nang maramdaman ang kakaibang kirot sa kanyang puson. Kasabay ng mabigat na pakiramdam sa kanyang buong katawan. At doon lang niya napagtanto, wala siyang suot na damit sa ilalim ng makapal na kumot. Namilog ang mga mata ni Ana, habang ang bawat segundo ng nakaraang gabi ay unti-unting nagbabalik sa kanyang isip na parang isang pelikulang mabilis na pinalabas. Ang restaurant, ang mapanumbat na mukha ni Robert, ang singsing na iniwan sa lamesa, ang ulan, ang bar, ang sunod-sunod na baso ng tequila, at ang lalaki. Ang estrangherong may malulungkot na mata,
Ngunit may mga hawak na nag-aapoy sa kanyang balat. Diyos ko, bulong ni Ana. Ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Idinaos niya ang magkabilang palad sa kanyang mukha. Habang ang mga luha na akala niya ay naubos na kagabi ay muling umatake ng walang babala. Lumingon siya sa kanyang tabi. Ligtas ang kama, malinis na ang kabilang unan. Ngunit may bakas pa rin doon ng paglubog. Patunay na may natulog doon, ilang oras lamang ang nakalilipas. Umalis na ang lalaki at iniwan na naman siya. Sa tindi ng siphayo, niyakap ni Ana ang kanyang mga tuhod at doon humagulhol. Ang hagulhol na iyon ay hindi lang dahil sa sakit ng ulo, kundi dahil sa pagguho ng kanyang buong mundo. 27 taon. 27 taon niyang iningatan ng kanyang sarili. Pinaglaban niya ang kanyang prinsipyo laban sa panunukso ng mundo. Laban sa pamimilit ng kanyang mga naging kasintahan at laban sa takot na baka mapag-iwanan siya. 2 beses siyang naniwala na ang pag-ibig ay naghihintay. Ngunit 2 beses din siyang tinalikuran dahil sa pagiging makaluma. At ngayon, sa loob ng isang gabi ng kahinaan, sa isang sandali ng galit at awa sa sarili, ibinigay niya ang lahat sa isang taong hindi man lang niya kilala ang pangalan. Bakit ko ginawa yun? Bakit? Tanong niya sa hangin habang sinusuntok ang kutsyon sa tindi ng galit sa sarili. Pakiramdam niya ay nanakawan niya ang kanyang sariling kinabukasan. Ang galit na nararamdaman niya kay Robert kagabi ay napalitan ng isang dambuhalang muhi para sa sarili niyang pagkatao. Nagrebelde siya, ngunit sa huli, siya ang talo. Siya ang duguan. Pinilit ni Ana na tumayo. Muntik na siyang matumba nang maramdaman ng panghihina ng kanyang mga binti. Sa sahig, nakita niya ang kanyang bestida na maayos na nakatupi sa ibabaw ng isang upuan. Isang bagay na nagpapatunay na kahit sa gitna ng silakbo ng damdamin kagabi, may natitira pa ring pag-iingat ang lalaki. Nang lapitan niya ang upuan upang kunin ang damit, may napansin siyang isang pirasong puting papel sa ibabaw ng maliit na side table. Sa ibabaw niyon ay may nakapatong na isang mamahaling pilak na kwintas na may pendant na hugis infinity. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Ana ang papel. May maayos at matikas sa sulat kamay doon gamit ang itim na tinta. I'm sorry. I had to leave early for an urgent matter. Hindi ko intensyong iwan ka ng basta-basta matapos ang kagabi. Please, take care of yourself. Huwag mong isipin ang gabing ito ay isang pagkakamali na nagpapababa sa halaga mo. You are beautiful, Ana, at hindi ka dapat iniwan. Iwan ko muna ito sa'yo. Magkikita tayong muli. I promise. Natigilan si Ana. Kilala niya ang kanyang pangalan. Paano nalaman ng estranghero ang pangalan niya? Agad siyang napalingon sa kanyang bahag na nasa lapag. Bahag na nakabukas iyon. Marahil ay tiningnan ito ang kanyang ID habang siya ay natutulog upang malaman kung sino siya. Ngunit imbis na kumamba, lalong nakaramdam ng takot at pagkasuklam si Ana. Magkikita tayong muli, pusal niya habang nilulukot ang papel sa kanyang kamao. Hindi na. Inihagis niyang kwintas sa ibabaw ng lamesa. Ngunit sa hindi malamang dahilan, bago niya tuluyang lisanin ang silid, ay parang may sariling isip ang kanyang kamay na binalikan ito at isinilid sa pinakailalim ng kanyang bag. Pumasok siya sa banyo at binuksan ang shower. Hinayaan niyang dumaloy ang malamig na tubig sa kanyang katawan. Umaasang mabanlawan ang bawat bakas ng hawak ng lalaki. Ang bawat alaala ng kagabi. Kusang dinalos ng kanyang mga kamay ang kanyang balat hanggang sa mamula ito. Ngunit ang dumi na nararamdaman niya sa kanyang kalooban ay tila hindi na kayang tanggalin ng kahit anong sabon. Habang ang tubig ay humahalo sa kanyang mga luha at umaagas pababa sa drainage,
Isang panata ang nabuo sa isipan ni Ana. Kakalimutan niya ang gabing ito. Ililibing niya ito sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang alaala. Hindi na siya muling iibig at hindi na niya papayagan ng kahit sinong lalaki na lapastanganin ng kanyang puso at ang kanyang pagkatao. Lumabas si Ana ng hotel nang nakayuko. Suot ang parehong damit kagabi, habang ang init ng araw ay labas at tila isang malaking sampal sa kanyang nagising na katinuan. Ang Ana na pumasok sa bar kagabi ay patay na. Ang Anang lumalakad ngayon ay isang banyagang pilit na bibuuin ang sarili mula sa abo ng kanyang sariling pagkakamali. Lumipas ang 3 buwan na parang isang mahabang panaginip na pilit na nililimot. Para kay Ana, ang bawat araw ay naging isang labanan ng disiplina at pagbabalat kayo. Ibinuhos niyang lahat ng kanyang natitirang lakas, oras at atensyon sa kanyang karera. Sa tuwing sumasapit ang gabi at dumarating ang takot na maalala ang hotel suite, ang ulan at ang estranghero, binubuksan niya ang kanyang laptop upang magtrabaho. Hanggang sa tuluyan ng mapagod ang kanyang mga mata at ang utak. At ang kanyang pagsisikap ay nagbunga. Matapos ang sunod-sunod na matitinding interview at pagsusulit, natanggap si Ana sa isang pinakamalaking korporasyon sa bansa, ang Montero Group of Companies. Hindi lang ito basta trabaho. Natanggap siya bilang executive assistant ng mismong Chief Executive Officer, CEO ng kumpanya. Isang posisyon na nangangailangan ng utak, tibay ng loob at higit sa lahat, emosyonal na katatagan. Ito ang bagong simula mo, Ana. Bulong niya sa sarili habang nakatayo sa harap ng salamin ng pampublikong banyo sa ika-4 palapag ng Montero Tower. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Malaki ang pinagbago niya. Ang dating Ana na mahilig sa mga simpleng bestida at may mahinhing ayos ay napalitan ng isang sopistikadong korporadong babae. Nakasuot siya ng isang formal na charcoal gray na slack suit, nakapusod ng maayos ang kanyang buhok at may matapang na pulang lipstick na tila nagsisilbing kalasag laban sa kahinaan. Ang tanging bagay na nanatili sa kanyang bag na hindi niya maitapon-tapon sa hindi malamang dahilan ay ang pilak na kwintas na may pendant na infinity. Isang paalala na ang kanyang kahapon ay totoo. Ngunit kontrolado na niya ang kanyang ngayon. Good morning, Miss Ana. Bati sa kanya ni Miss Amanda, ang head ng Human Resources nang lumabas siya. Handa ka na ba? Ngayong araw ang formal na pag-upo ng bagong CEO. Kakabalik lang niya mula sa New York upang pamunuan ng main branch dito sa Pilipinas. Kilala siyang strikto, metikuloso at walang pinalalampas na pagkakamali. Huminga ng malalim si Ana at ngumiti ng may kumpiyansa. Handa na po ako, Miss Amanda. Sanay po ako sa ilalim ng pressure. Mabuti kung ganun, Ana. Sumunod ka sa akin sa penthouse office. Habang nakasakay sa glass elevator patungo sa pinakatuktok ng gusali, naramdaman ni Ana ang mabilis sa pagtibok ng kanyang puso. Ngunit binalibala niya to bilang normal na kaba sa unang araw ng trabaho. Inihanda niya ang kanyang tablet, ang kanyang notebook, ang kanyang panulat. Alam niya ang kanyang mga tungkulin, pamahalaan ng schedule, ayusin ang mga pagpupulong, at siguraduhin walang aberya sa araw-araw na operasyon ng pinuno ng kumpanya. Bumukas ang pinto ng elevator sa penthouse at sinalubong sila ng isang napakalawak na palapag na may modernong arkitektura. Ang dingding igawa sa purong salamin na nagpapakita ng buong tanawin ng syudad ng Makati. Sa dulo ng pasilyo ay ang dambuhalang double door na gawa sa mahogany ang opisina ng CEO. Nariyan na siya sa loob, bulong ni Amanda habang papalapit sila. Pumasok ka na at magpakilala. Ang mga nakaraang schedule niya ay nasa desk muna sa labas, ngunit gusto niyang makita ang bago niyang assistant sa lalo madaling panahon. Tumango si Ana. Iniwan na siya ni Amanda at lumapit siya sa pintuan. Inayos niya ang kanyang blazer at kumatok ng 3 beses. Come in. Isang baritonong boses mula sa loob ang sumagot.
Ang boses sa iyon. Biglang tumigil ang mundo ni Ana. Isang kakaibang kuryente ang dumaan sa kanyang guligod. Ang boses sa iyon ay may pamilyar na bagsak. Isang tonong tila narinig din niya sa isang madilim at maulan na gabi. Sa loob ng isang silid na pilit niyang ibinabaon sa limot. Hindi. Imposible. Nagkakataon lang ang boses. Sabay ni Ana sa kanyang sarili habang pinapawi ang biglang lamig ng kanyang mga kamay. Piniit niya ang hawakan ng pinto at dahan-dahang pumasok. Ang opisina ay napakaliwanag dahil sa sikat ng araw. Sa likod ng isang malaking glass desk, nakatalikod ang isang lalaki habang nakatingin sa labas ng bintana. May hawak na tasa ng kape. Ang tindig nito ay matikas, malapad ang balikat at nakasuot ng isang pasadyang itim na suit na lalo nagpadagdag sa kanyang otoridad. Good morning, sir. Formal at buong tatag na bati ni Ana. Bagaman ang kanyang dibdib ay parang tambol na kinakabahan. I am Ana Angeles, your new executive assistant. It's an honor to... Hindi na natapos si Ana ang kanyang sasabihin nang dahan-dahang humarap ang lalaki. Nabitawan ni Ana ang hawak niyang panulat na gumulong sa mamahaling carpet ng opisina. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nabuka ngunit walang tunog na lumabas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding gulat at takot. Ang lalaki na sa harap niya, ang bagong CEO ng Montero Group of Companies, ay walang iba kundi ang estranghero sa bar. Ang lalaking kanyang pinagkalooban ng kanyang sarili. Ang lalaki nagmamay-ari ng kanyang pinakamalaking sekreto at kasalanan. Tinitigan siya ng lalaki gamit ang parehong malulungkot ngunit matatalas na mga mata. Walang bakas ang gulat sa mukha nito. Sa halip, isang banayad at misteryosong ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Good morning, Ana. Seryoso ngunit may pamilyar na init ang boses ito. I told you, we would meet again. I am Frank Montero. Welcome to my office. Naging banyaga kay Ana ang kanyang sariling mga binti. Pakiramdam niya ay nakabaon ang kanyang mga paa sa simento habang ang malamig na hangin mula sa air conditioner ng opisina ay tila nagkikelo sa kanyang dugoang sistema. Ang bawat sulok ng silid ay tila umiikot at ang natitirang lakas na kanyang ipinagmamalaki kanina ay naglaho na parang bula. Frank Montero. Ang pangalan nakaukit sa gintong plake sa ibabaw ng mesa. Ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanyang bagong simula. Hindi lang ito basta estranghero. Ito ang makapangyarihang lalaki na nagmamay-ari ng kumpanyang kanyang pinagtatrabahuan. Sir, halos hindi lumabas ang boses ni Ana. Ang kanyang kamay ay otomatikong napahawak sa gilid ng pintuan upang hindi siya tuluyang mabuwal. Ang kanyang mukha na kanina lang ay puno ng tapang dahil sa pulang lipstick ay nawala ng kulay. Dahan-dahang ipinatong ni Frank ang tasa ng kape sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang bawat galaw ay may kalkulado at nakatutunaw na otoridad. Lumakad siya ng dahan-dahan palapit sa kinaroroonan ni Ana. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa carpet ay tila tibok ng isang orasan na nagbibilang ng nalalabing sandali ng katinuan ng dalaga. Nang dumaan si Frank sa tapat ng nahulog na panulat ni Ana, yumuko ito upang pulutin iyon. Nanatili si Ana na pigil ang hininga. Nang tumayo si Frank, napakapit bahay ang kanyang distansya. Amoy na amoy ni Ana ang pamilyar na pabango nito, ang amoy ng gabi ng kanyang kasalanan. Nalaglag mo ang panulat mo, Miss Angeles. Malambing ngunit may diin ang pagkakasabi ni Frank habang inilalahad ang ballpen sa kanya. Ang kanyang mga matay diretsyo at walang kurap na nakatitig sa nanginginig na mga mata ng dalaga. Maraming salamat, sir. Pilit na pinalabas ni Ana ang profesional na tono. Kahit na ang kanyang kamay ay halata nanginginig ng kunin ng panulat. Bahagya nagdikit ang kanilang mga balat. At ang kuryenteng gumuhit doon ay sapat na upang mapaatras si Ana ng isang hakbang. You look like you've seen a ghost. Puna ni Frank. May bahagyang sarkasmo at misteryo sa kanyang tinig.
Are you okay? Do you need water? I am fine, sir. Nagulat lang po ako. Hindi ko inaasahan na ako ang CEO mo? Pagpapatuloy ni Frank sa kanyang sasabihin, humaligap-kip ang lalaki at sumandal sa gilid ng kanyang dambuhalang mesa. Maliit ang mundo, Ana. O sadyang ang tadhana lang ang gumagawa ng paraan para sa mga taong may dapat pang ayusin. Sir, tungkol po sa nangyari nung gabing yun. Ang puso ni Ana ay parang sasabog na sa tindi ng kaba. Ang kanyang profesional na imahe ay unti-unting nadudurog. Gusto ko sana makiusap. Isang malaking pagkakamali ang gabing iyon. Lasing ako at nawawala sa sarili. Kung maaari lang po, kalimutan na natin yun. Nandito ako para magtrabaho. Tinitigan siya ni Frank ng matagal. Nawala ang banayad ng ngiti sa mga labi nito at napalitan ng isang seryoso, halos madilim na ekspresyon. Isang pagkakamali? Ulit ni Frank na tila may kung anong bahagi ng kanyang pagkatao na saktan sa salitang iyon. Lumapit pa siya ng isang hakbang kay Ana. Sapat na upang maramdaman ng dalaga ang init ng katawan nito. Para sa'yo, baka nga pagkakamali iyon, Ana. Dahil nasaktan ka ng ibang tao at ginamit mo ako para magrebelde. Ngunit para sa akin, wala nangyayari sa mundong ito ng walang dahilan. Sir, pakiusap. Huwag ka mag-alala. Putol ni Frank sa kanyang sasabihin habang bumabalik ang kanyang formal na anyo bilang pinuno. Profesional akong tao, Miss Angeles. Ang nangyari sa labas ng kumpanyang ito ay walang kinalaman sa trabaho mo dito. Nakita ko ang credentials mo at alam kong kwalipikado ka. Kaya kita kinuha bilang assistant ko. Kaya kita kinuha? Ibig sabihin alam ni Frank mula sa simula na siya ang nag-a-apply. Hindi ito isang aksidente. Pinili siya nito. Alam mo, gulat na tanong ni Ana. Bago mo pa ako makita ngayon, alam mo nang ako ang assistant mo? I review every profile of the people who work closely with me. Simpleng sagot ni Frank, sabay talikod at balik sa kanyang upuan sa likod ng mesa. Now, if you're ready to be professional, maaari mo nang simulang basahin sa akin ang schedule ko para sa araw na to. May board meeting tayo sa loob ng 30 minuto. Naiwan nakatayo si Ana. Nililito, natatakot, ngunit walang magawa. Ang lalaking kanyang tinakbuhan ay siya palang lalaking dapat niyang paglingkuran araw-araw. Binuksan niya ang kanyang tablet at pilit na pinatatag ang kanyang tinig at nagsimulang magbasa ng mga ulat. Ngunit habang nagsasalita siya, nararamdaman niya ang mga mata ni Frank na nakatitig sa kanya. Hindi bilang isang boss, kundi bilang ang lalaking nakasama niya sa ilalim ng parehong kumot. Ang lalaking nakakaalam ng kanyang kahinaan. At ang lalaking tila may mas malalim pang plano para sa kanyang buhay. Nagsimula na ang laro ng tadhana. At alam ni Ana na wala siyang ibang magagawa, kundi ang sumabay, kahit na ang bawat takbang ay mapanganib para sa kanyang puso. Ang sumunod na 4 na linggo ay naging isang matinding parusa para sa sistema ni Ana. Ang magtrabaho sa ilalim ng pamumuno ng isang makapangyarihang lalaki ay mahirap. Ngunit ang maging anino ng isang lalaking nakasama mo sa isang gabi ng matinding kasalanan ay unti-unting pumapatay sa kanyang katinoan. Araw-araw, si Frank ang unang bumubungad sa kanyang umaga. Siya nag-aayos ng kape nito, nagpapadala ng mga dokumentong kailangan nitong pirmahan at nagpapaalala ng mga kritikal na pagpupulong sa mga banyagang mamumuhunan. Sa harap ng ibang tao, si Frank ay isang perpektong ehemplo ng isang malamig, kalkulado at istriktong pinuno. Walang ngiti, walang laro at purong trabaho. Ngunit sa tuwing maiiwan silang dalawa sa loob ng dambuhalang opisina sa penthouse, ang hangin ay biglang nagbabago. Nagiging mabigat, mainit at puno ng mga hindi sinasabing salita. Miss Angeles, pakidalang financial report ng Q2 sa desk ko. Ngayon na, utos ni Frank sa intercom. Opo sir, papunta na. Sagot ni Ana bago huminga ng malalim upang pakalmahin ang kanyang dibdib.
Kinuha niya ang makapal na folder at pumasok sa opisina. Naupo siya sa upuan sa harap ng mesa ni Frank habang sinusuri ng lalaki ang mga numero. Tahimik ang silid. Ang tanging naririnig lamang ay ang mahinang pag-anda ng aircon at ang pagbaliktad ng mga pahina. Habang nagbabasa si Frank, hindi napigilan ni Ana ang pagmasdan ito. Ang matikas itong panga, ang maayos sa gupit ng buhok at ang mga daliri nitong humahawak sa panulat. Biglang pumasok sa isip ni Ana kung paano siya hinaplos ng mga daliring iyon ng gabing bumubuhos ang ulan. May dumi ba sa mukha ko, Miss Angeles? Mabilis na nabalik sa realidad si Ana nang biglang mag-angat ng tingin si Frank. Nahuli siya nitong nakatitig. Ramdam ni Ana ang biglang pag-akyat ng dugo sa kanyang mga pisngi. Nothing, sir. Tinitiyak ko lang po kung may kailangan pa kayong baguhin sa ulat. Pagdadahilan niya sabay iwas ang tingin. Isinara ni Frank ang folder at ipinatong ang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Tumitig ito sa kanya na may kakaibang intensidad. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo, Ana? Kapag tayong dalawa lang ang nandito, maaari mo akong tawagin sa pangalan ko. You don't have to act like I'm a monster who will bite you. Sir, it's a matter of professional boundaries. Matigas sa sagot ni Ana at pinapanatili ang kanyang pader. Hindi maganda pakinggan kung may makakarinig na tinatawag kitang Frank. Ayoko magkaroon ng issue sa kumpanyang to. Isang tipid at mapait na ngiti ang lumabas sa mga labi ni Frank. Tumayo ito at lumapit sa kinaroroonan ni Ana at sumandal sa gilid ng mesa. Isang posisyon na pamilyar na sa dalaga. Posisyong masyadong malapit para sa kanyang kapayapaan. Palagi mo na lang ba akong lalayuan, Ana? Mababa at paus ang boses ni Frank. Isang buwan na nakalilipas mula nang magsimula ka rito. Araw-araw mo pinatutunay na mahusay ka sa trabaho mo. Ngunit araw-araw mo ring pinaparamdam sa akin na isa akong estranghero na nagkasala sa iyo. Ganun ba katindi ang galit mo sa nangyari sa atin? Hindi ba dapat lang? Sa wakas ay sumabog ang kaunting emosyon ni Ana. Tumingin siya at sinalubong ang mga mata ng lalaki. Ibinigay ko ang sarili ko sa isang lalaki hindi ko kilala dahil sa sama ng loob. At ngayon, ang lalaking yun ay ang boss ko na may hawak ng kabuhayan ko. Araw-araw ko natatakot, Frank. Natatakot na baka isang araw ay gamitin mo yun laban sa akin. Baka tulad ng mga naunang lalaki sa buhay ko. Tingnan mo nga lang, ako bilang isang laruan. Nang marinig ang pangalan niyang binanggit ni Ana, tila may kung anong limambot sa mga mata ni Frank. Ngunit nang babanggit ang tungkol sa pagiging laruan, mabilis na nagbago ang ekspresyon nito. Napalitan ito ng isang matinding sipayo at seryosong paninindigan. Tumuod si Frank sa tapat ng upuan ni Ana. Isang galaw na labis sa kinagulat ng dalaga. Hinawakan ni Frank ang mga kamay ni Ana kahit na pinilit ng huli na bawiin ito. Makinig ka sa akin, Ana. Maring isaad ni Frank, diretso sa mga mata na nanginginig na dalaga. Hindi kita gagamitin. Hindi kita titingnan bilang isang laruan. Ang gabing yun, maaring para sa iyo ay dala lang ng alak at galit. Ngunit para sa akin, yun ang pinakatotoong gabi sa buhay ko. Kaya kita hinanap. Kaya kita gustong mapalapit sa akin. Hindi para saktan ka, kundi para protektahan ka. Protektahan? Natawa si Ana ng may pait, habang isang butil ng luha ay pumatak sa kanyang pisngi. Saan? Saan mo ko poprotektahan? Sa sarili kong mga maling desisyon? Sa mundong to, na walang ibang ginawa kundi saktan ka. Seryosong sagot ni Frank. At dahan-dahan itong itinaas ang kanyang kamay at pinunasan ng luha sa pisngi ni Ana gamit ang kanyang hinglalaki. Ang haplos na iyon ay napaka-bait, napakalambot, malayo sa isang mapang-aping boss. Bago mo pa man tuloy ang nalunod si Ana sa init ng mga hawak ni Frank, biglang tumunog ang telepono sa lamesa. Isang tawag mula sa front desk ng kumpanya. Mabilis na napaatras si Frank at tumayo upang sagutin ang telepono. Si Ana naman ay mabilis sa pinunasan ng kanyang mukha at inayos ang kanyang sarili. Habang ang kanyang puso ay pumupalag sa tindi ng kalituhan.
Anong ibig sabihin ni Frank? Bakit ganun na lamang ang pag-aalaga nito sa kanya? Habang nakikinig si Frank sa kabilang linya, napansin ni Ana ang biglang pagdilim ng mukha ng kanyang boss. Ang panga nito ay nag-igting at ang kanyang mga mata ay napuno ng matinding galit. Papasukin mo siya. Malamig na utos ni Frank sa telepono. Bago ibaba ang hawakan ng telepono, lumingon ito kay Ana na may halong pag-aalala. Ana, may bisita tayo. I need you to stay professional, no matter what happens. Bago pa man makapagtanong si Ana ay bumukas ang pinto ng opisina. Isang lalaking pamilyar ang pumasok. Nakasuot ng casual na polo at may mayabang ng ngiti. Ngunit biglang natigilan na makita kung sino ang nasa loob ng silid. Ana? Gulat na bulalas ang lalaki. Napako si Ana sa kanyang kinatatayuan. Ang lalaking kapapasok lang ay walang iba kundi si Robert. Ang ex-fiancé niyang nag-iwan sa kanya 3 buwan na ang nakalilipas. Ang hangin sa loob ng malawak na opisina ay biglang naging kasing talas sa mga bubog. Ang bawat tibok ng puso ni Ana ay naging isang mabigat na hampas sa kanyang dibdib. Na magtagpo ang kanyang mga mata at ang gulat na mukha ni Robert. 3 buwan. 3 buwan na nakalilipas mula nang iwan siya nito sa gitna ng restaurant. Basag ang mga pangarap at luhaan ang puso dahil lamang sa kanyang paninindigan. Ana, anong ginagawa mo rito? Ang boses si Robert ay halo ng gulat. Pagtataka at isang pamilyar na yabang na agad na nagpabili sa daloy ng adrenaline sa mga ugat ni Ana. Hakbang-hakbang itong lumapit at tila nakakalimutan na hindi sila nag-iisa sa silid. At bakit ganyan ang suot mo? Huwag mong sabihin nagtatrabaho ka rito. Hindi makapagsalita si Ana. Ang kanyang kamay ay muling nangatal. Ang lahat ng sakit, ang kahihiyan at ang pagkaawa sa sarili na kanyang ibinaon sa limot ay biglang humukay sa kanyang harapan. Robert, isang malamig at mariing boses ang bumasag sa tensyon. Si Frank. Lumakad si Frank mula sa likod ng kanyang desk at pumagitna sa dalawa. Ang kanyang tindig ay tila isang pader na bakal na humarang sa pagitan ni Robert at ni Ana. Ang kanyang mga mata na kanina lang ay may lambot, habang nakatitig kay Ana ay naging kasing lamig na ng yelo. Kuya? Lalong nalituhan si Robert. Tumingin ito kay Frank. Pagkatapos ay muling bumaling kay Ana at pabalik kay Frank. Teka kuya, kilala mo siya? Siya ang sinasabi ko sa yung... Si Miss Angeles. Ang executive assistant ko, Robert. Putol ni Frank sa sasabihin ng kanyang kapatid. Ang bawat salita ay may babala. At asahan mong profesional ang pamamalakad sa opisinang ito. Kung naprito ka para sa personal mong mga usapin, maghintay ka sa labas. Parang bombang sumabog sa pandinig ni Ana ang salitang binigkas ni Robert. Kuya, namilog ang mga mata ni Ana habang ang kanyang hininga ay tuli ay nagbago ng ritmo. Napakapit siya sa gilid ng mesa ni Frank. Halos mabaon ng kanyang mga kuko sa kahoy. Ang mundo niya na unti-unti nang nabubuo ay tila muling niyanig ng isang malakas na lindol. Kuya, si Frank at si Robert ay magkapatid. Natawa si Robert ng may halong pait at sarkasmo. Hindi napapansin ang tindi ng galit sa mga mata ng kanyang nakatatandang kapatid. Assistant? Wow! Maliit nga naman ang mundo, Ana. Akalain mo nga naman, sa dinami-dami ng kumpanya nga palayan mo sa kumpanya pa ng pamilya ko. Ano to? Sinusundan mo ba ako? Hindi mo pa rin ba matanggap na iniwan na kita? Robert, tumahimik ka! Sipayo ni Frank. Ang kanyang boses ay dumagundong sa loob ng silid. Ngunit hindi nagpaawat si Robert. Humakbang pa ito pa itaas, nakatitig ng mapang-uri kay Ana. Bakit kuya? Totoo naman Yan ang babaeng binala kong pakasalan. Pero napaka-demure. Sobrang selyado ng katawan. Parang santa kung umasta. Akala mo naman kung sinong ginto. Kaya ako nga iniwan Hindi ko alam na dito pala siya babagsak. Isang salita pa, Robert, at makakalimutan kong kapatid kita. Mariing banta ni Frank. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom na sa kanyang labi. Handang sumuntok anumang sandali. Habang nagtatalo ang magkapatid, si Ana ay unti-unting nilalamon na matinding kahihiyan at sakit.
Ang lihim ng kanyang pagkatao, ang kanyang nakaraan, at ang kanyang pinakatatagong gabi ng kahinaan ay tila nakasalalay sa isang napakatipis na sinulid. Kung nalaman ni Robert na ang kanyang selyadong ex-fiancé ay isinuko ang sarili sa sarili nitong kapatid sa loob ng isang gabi. "Excuse me, sir." Basag ang tinig ni Ana. Hindi na niya kaya ang bigat ng hangin. Bago pa man siya tuloy ang himatayin sa tindi ng emosyon, kinuha niya ang kanyang tablet at mabilis na tumakbo patungo sa pinto. "Ana, maghintay ka!" Tawag ni Frank, ngunit hindi lumingon ang dalaga. Lumabas siya ng opisina, iligpasan ng mga nagulat na katrabaho at mabilis na sumakay sa elevator upang takasan ang impyernong kanyang kinasasadlakan. Sa loob ng isang bakanting conference room sa mas mababang palapag, nakaupo si Ana sa sulok, nakatago sa dilim habang ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa walang tigil na pag-iyak. Pakiramdam niya ay pinaglalaroan siya ng tadhana sa pinakamalupit na paraan. Ang lalaki nagbabago sa pananaw niya sa isang gabi. Ang lalaki naging boss niya at nagpakita ng hindi mapantayang pag-aalaga. Ay ang kuya ng lalaking sumira sa kanyang puso. "Bakit? Ano ba nagawa kong masama para parusahan ako ng ganito?" Tanong niya sa sarili habang yakap-yakap ang kanyang mga binti. Bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok ang liwanag mula sa labas at kasabay niyon ang mabilis sa mga hakbang na isang lalaki. Hindi na kailangan mag-angat ng tingin ni Ana upang malaman ko sino ito. Ang amoy ng pabango nito ay sapat na. "Ana?" Boses ni Frank, hingal at baka sa matinding pag-aalala. Lumapit ito at lumuhod sa kanyang tapat at tila hindi alintana ang kanyang mamahaling suit na sumasayad sa sahig. "Ana, please, look at me. I'm sorry. I'm so sorry." "Umalis ka." Tabig ni Ana sa kamay ni Frank na subukan itong hawakan ng kanyang balikat. "Umalis ka, Frank." "Oh sir, kung ano man ang dapat kong itawag sa'yo. Magkapatid kayo. Magkapatid kayo ni Robert." Huminga ng malalim si Frank at may matinding sakit sa kanyang mga mata. "Oo, magkapatid kami sa ama. Si Robert, siya ang bunsong kapatid ko." "Kaya ba?" Napatayo si Ana. Ang kanyang mga matay nanlilisik sa galit at kalituhan. "Kaya ba nung gabing yun nandun ka sa bar? Kaya ba alam mo ang pangalan ko bago mo patingnan ng ID ko? Kaya mo ba ako kinuha bilang assistant mo? Pinaglalaroan niyo ba ako magkapatid? Isang malaking pustahan ba ito para sa inyo, ha?" Hindi, Ana, makinig ka." Tumayo din si Frank at hinawakan ng mahigpit ang magkabilang balikat ni Ana. Pinipilit itong iharap sa kanya. Hindi ko gagawin yun sa'yo. Nung gabing yun, nalaman ko ang ginawa ni Robert. Narinig ko siya nagmamayabang sa mga kaibigan niya sa telepono na iiwan ka niya dahil lang sa ayaw mo makipagtalik sa kanya. Nagalit ako sa kanya, Ana. Hindi ko matanggap na ang kapatid ko ay ganun kababa at walang respeto sa prinsipyo ng isang babae. Natigilan si Ana. Ang kanyang pag-iyak ay bahagyang natigil ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay lalong tumindi. Anong ibig mong sabihin?" Inilabas ni Frank ang isang mabigat na buntong hininga. Ang kanyang panga ay nag-igting habang inilalahad ang katotohanan. "Matagal na kitang kilala, Ana. Bago ka pa naging kasintahan ni Robert. Nakikita na kita sa mga event ng kumpanya nung nag-a-apply ka pa lang bilang intern. Taon na nakalilipas. Hinahangaan kita mula sa malayo. Ang talino mo, ang hinin mo at ang paninindigan mo. Pero huli na ako dahil naging kayo ng kapatid ko. Kaya nung gabing iwan ka niya, sinundan kita sa bar. Hindi para pagsamantalahan ka, kundi para humingi ng tawad sa ngalan ng pamilya ko at siguraduhing ligtas ka." Nanlaki ang mga mata ni Ana habang pinoproseso ang mga salita ng lalaki. "Ngunit lasing ka, Ana. Nasasaktan ka ng husto." Pagpapatuloy ni Frank, ang boses ay nanginginig sa emosyon. "Hinila mo ako. Sinabi mo huwag kitang iwan. At ako na may matagal ng lihim na pagtingin sa iyo. Natangin ng emosyon ko. Hindi ko napigilan ng sarili ko dahil mahal kita, Ana. Mahal kita bago mo pa ako makilala. Kaya kita hinanap. Kaya kita ginawang assistant ko dahil gusto kong patunayan sa iyo na may lalaking kaya magpahalaga sa iyo ng buo.
nang hindi sinusukat ang dangal mo. Napaatras si Ana. Binitawan ang pagkakahawak sa kanya ni Frank. Ang katotohanan ay masyadong mabigat, masyadong masalimuot, at ang lalaking akala niya isang estrangherong nagkataon lang, ay ang lalaking matagal na palang nakamasid sa kanya mga luha. Hindi ko na alam kung sino ang paniniwalaan ko. Iling ni Ana habang ang mga bagong luha ay muling pumatak. Magkapatid kayo. Ang multo na nakaraan ko at ang lalaki nagmamay-ari ng kasalukuyan ko'y iisang pamilya. Hindi ko kaya to, Frank. Hindi ko kaya. Nang walang lingon likod, tumakbo si Ana palabas ng conference room. Iniwan si Frank na nakatayo sa dilim. Basa ng bigat ng isang pag-ibig na nagsimula sa maling pagkakataon. Ngunit may pinakamalinis na intensyon. Matapos ang madilim na pagbubunyag sa conference room, tila naging isang malaking kulungan para kay Ana ang Montero Tower. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng dalawang lalaki. Ang isa na sumira sa kanyang tiwala at ang isa na kumuha ng kanyang hiya sa ilalim ng pagkukunwari ng proteksyon at lihim na pag-ibig. Pinaglaruan niyo ako. Ulit-ulit na bulong ni Ana habang mabilis na nag-iimpake ng kanyang mga gamit sa kanyang desk. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ang mga airmail envelopes, ang kanyang personal na baso, at ang mga natitirang papeles ay basta na lamang niya isinilid sa kanyang bag. Ana, pakiusap, mag-usap tayo. Mabilis na lumabas si Frank mula sa kanyang opisina. Baka sa mukha ng CEO ang puyat, pagod at ang takot na tuli ang mawala ang babaeng matagal niyang hinintay. Ang kanyang mamahaling suit ay bahagyang gulo, malayo sa kilalang strikto at perpektong imahe ng isang Montero. Hindi siya nilingon ni Ana. Wala na tayong dapat pag-usapan, sir. Pinapasa ko na ang aking agarang pagre-resign. Hindi ko kaya magtrabaho sa isang taong binuo ang kanyang pagkakataon mula sa isang pinakamahaksing gabi. Ana, hindi ko ginusto ang mangyari ng gabing yun sa parang iniisip mo. Hinawakan ni Frank ang kanyang braso, ngunit mabilis itong binaliwala ni Ana gamit ang isang matalim na tingin. Ngunit hinayaan mo! Sumabog ang boses ni Ana, sapat na upang mapalingon ng isang empleyadong natitira sa palapag. Alam mo kung sino ako? Alam mong ex-fiancé ko ang kapatid mo. Kung talagang may respeto ka sa akin, Frank, pinigil mo ko. Inhatid mo ako sa bahay ko at hindi mo hinayaang magising ako sa isang kama na walang kasiguraduhan kung sinong katabi ko. Natigilan si Frank. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang bumaba sa kanyang tabi. Ang mga salita ni Ana ay tila mga palaso na bumaon sa kanyang konsensya. Tama si Ana, kahit gaano kalinis ang kanyang paghanga mula sa malayo. Ang katotohanang binuhat niya ito patungo sa hotel suite nung gabing madurog ito kay Robert ay isang samantala na mahirap burahin. Pinaglaban ko ang puri ko sa dalawang lalaki, Frank. Umiiyak na saad ni Ana habang sinasakbit ang bag. At sa huli, ang kuya pa pala ng huling nang iwan sa akin ng pukuhan niyon. Kasuklam-suklam kayong pamilya. Nang walang lingon likod, hinahak ni Ana ang daan patungong elevator. Iniwan niya nakatayo si Frank sa gitna ng malawak na palapag. Mag-isa, habang ang kanyang mundo ay tuliyang gumuho sa kanyang harapan. Isang linggo ang lumipas upang tuliyang matakasan ng mga Montero. Iniwan ni Ana ang kanyang inuupahang apartment sa Makati. Lumipat siya sa isang maliit at tahimik na bayan sa Laguna, kung saan walang nakakakilala sa kanya. Doon, nag-apply siya bilang isang simpleng encoder sa isang lokal na universidad. Mas mababa ang sweldo, walang karangyaan, ngunit may katahimikan. O iyon ang akala niya. Ang bawat gabi ay nanatiling isang parusa. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang alaala ng haplos ni Frank at ang nanginginig na tinig nito habang nagsasabing mahal kita bago mo pa ako makilala ay nagbabalik. Galit rin siya rito, ngunit sa kabilang banda, may bahagi ng kanyang puso ang naguguluhan. Hindi siya sinaktan ni Frank tulad ng ginawa ni na Jason at Robert. Hindi siya pinilit nito. Isang hapon, habang naglalakad si Ana pauwi mula sa universidad, isang marangyang itim na SUV ang dahan-dahang huminto sa kanyang tabi. Kinabahan si Ana, agad niyang binilisan ang kanyang lakad. Ngunit bumukas ang pinto ng sasakyan at isang lalaki ang humarang sa kanyang daan. Hindi si Frank, si Robert. So, dito ka lang pala nagtatago. Nakangising asar ni Robert.
Mukha itong nakainom at may bakas ng galit sa mga mata. Pinahirapan mo pa ako, Ana. Dahil sa'yo, sinuspende ako ni Kuya sa kumpanya. Tinanggalan niya ako ng shares dahil lang sa nalaman niyang iniwan kita. Wala na akong pakiusap sa'yo, Robert. Tabihan mo ko. Matigas na sabi ni Ana at pilit na nilalagpasan ito. Hinawakan ni Robert ang kanyang pulso ng napakahigpit. Huwag kang umasta na parang wala kang kasalanan. Nalaman ko na ang lahat, Ana. Nalaman ko kung bakit ganun ka na lang kung ipagtanggol ni Kuya. Kayo pala, no? Nung gabi palang iniwan kita, natulog na kayo sa iisang hotel. Ang lakas na loob mong magmalinis sa akin ng 2 taon. Tapos sa kapatid ko lang pala isusuko ang lahat sa loob ng isang gabi. Isang malakas na sampal ang pinakabala ni Ana sa mukha ni Robert. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan, Robert. Aba, sumasagot ka na. Akmang dadakotin ni Robert ang buhok ni Ana nang isang mabilis at malakas na suntok ang tumama sa kanyang panga. Bumagsak si Robert sa semento. Sa harap ni Ana, nakatayo si Frank. Inihingal at nakakuyom ang mga kamao. At ang mga matay nag-aapoy sa matinding galit na hindi pa kailanman nakikita ng dalaga. Huwag mo nga hawakan ng babaeng mahal ko, Robert. Pinalabantan ni Frank na ang boses ay tila kulog sa tahimik na kalye. Sinasabi ko sa'yo, wala ka ng karangalan sa pamilyang to mula nang saktan mo siya. Umalis ka bago ko makalimutan, kadugo kita. Hawak ang kanyang dugo ang labi, tumayo si Robert, sumakay sa sasakyan at mabilis sa humarurot palayo. Iniwan ang dalawa sa ilalim ng papalubog na araw. Naiwang nanginginig si Ana. Nakatingin kay Frank na dahan-dahang humarap sa kanya. May sugat sa mga kasukasuan ng kamay. Ngunit ang mga matay puno pa rin ng walang hanggang pag-aalala. Ang tanging naririnig sa tahimik na kalsada ng Laguna ay ang mabigat na paghinga ni Frank at ang marahang hikbi ni Ana. Ang papalubog na araw ay nag-iwan ng pulang silay sa langit na tila sumasalamin sa tindi ng emosyong nag-uumpugan sa pagitan ng dalawa. Dahan-dahang ibinaba ni Frank ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga kasu-kasuan ay namumula at may kaunting bawas din dahil sa lakas ang suntok na ibinigay niya kay Robert. Lumingon siya kay Ana. Ang kanyang mga mata na kilala sa pagiging malamig sa mundo ng negosyo ay napuno ng takot. Takot na baka sa muling pagkakataon ay itaboy siya ng babaeng kanyang minamahal. Ana, mahinang usal ni Frank. Umakbang siya ng paisa-isa. Maingat na parang lumalapit sa isang sugatang ibon. Nasaktan ka ba niya? May ginawa ba siya sa'yo? Napaatras si Ana ng isang hakbang. Yakap-yakap ang kanyang sariling bag sa kanyang dibdib. Bakit ka nandito, Frank? Paano mo ako nahanap? Sinabi ko na sa'yo, ayaw ko na kayo makita na magkapatid. Hindi ako papahayag na mawala ka na lang ng basta-basta, Ana. Basag ang tinig ni Frank at lumod siya sa semento sa mismong tapat ng nilalakaran ni Ana. Isang gawaing hindi kailanman maiisip ng sinumang nakakakilala sa makapangyarihang CEO ng Montero Group. Nandito ako para humingi ng tawad at hindi ako aalis dito hanggat hindi mo naririnig ang buong puso ko. Frank, tumayo ka rin at may makakakita sa'yo. Wala akong pakialam. Pagmamatigas si Frank habang ang mga luha ay nagsisimula na ring mamuo sa kanyang mga mata. Tama ka nung gabing umalis ka. Naging makasarili ako. Dapat pinigilan kita nung gabing yun sa hotel. Dapat inihatid kita sa inyo dahil nasasaktan ka lang. Pero Ana, maniwala ka sa akin. Hindi kita pinaglaruan. Ang mahalin ka mula sa malayo sa loob ng maraming taon. Ang makita kang nasasaktahan ng kapatid ko at ang pagkakataong mayakap ka. Natangay ako ng hintindi ng nararamdaman ko, Ana. Tinitigan ni Ana ang lalaki na kaluhod sa kanyang harapan. Nakita niya ang tapat na pagsisisi sa mga mata nito. Walang bakas ang yabang si Robert. Walang bakas ng panunubat ni Jason. Si Frank ay naroon, ibinababa ang kanyang buong pagkatao para lamang sa kanyang kapatawaran. Inabot ni Frank ang kamay ni Ana at sa pagkakataong ito, hindi na umiwas ang dalaga. Idinalo si Frank ang dugo ang kamay nito sa palad ni Ana. Hinarap ko ang pamilya ko, Ana. Tinanggalan ko ng posisyon si Robert at itinakwil ko ang mga maling gawa niya. Hindi dahil galit ako sa kanya bilang kapatid, kundi dahil binawal niya ang natitirang respeto sa mga babaeng may prinsipyo na tulad mo.
Pakiusap, Ana. Bigyan mo ako ng pagkakataong itama ang lahat. Hindi kita pinilit nung gabing yon. At hindi kita pipilitin ngayon. Hihintayin kita kahit gaano katagal. Ang mga pader na binuo ni Ana sa kanyang puso sa loob ng 3 buwan ay unti-unting nagsimulang magbago ng anyo. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng isang lalaking handang makipaglaban para sa kanya. Hindi para sa kanyang katawan, kundi para sa kanyang halaga bilang tao. Napaiyak si Ana, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha ay hindi na dahil sa siphayo, kundi dahil sa paunang pagpapatawad na nagsisimulang umusbong sa kanyang dibdib. Tumayo ka na riyan, Frank. Linisin natin yung sugat mo. 1 taon ang mabilis na lumipas. Ang maliit na bayan sa Laguna na naging taguan ni Ana ay naging saksi rin sa matyagang pagsusuyo ni Frank. Hindi ito nagmamadali. Araw-araw ay nagpapadala ito ng mga simpleng sulat. Bumibisita tuwing dulo ng linggo upang tulungan siya sa mga gawaing bahay. At higit sa lahat, nirerespeto nito ang kanyang espasyo at ang kanyang muling nabubuong prinsipyo. Natutunan ni Ana na ang tunay na pag-ibig ay hindi nagmamadali, hindi nanunumbat, at higit sa lahat, hindi naghahanap ng kapalit na laman upang mapatunayang totoo ito. Ngayong araw, ang buong simbahan ng San Sebastian ay nababalot ng mga puting rosas at malambot na liwanag ng mga kandila. Ang tugtog ng kasal ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Nakasuot si Ana ng isang napakagandang ball gown wedding dress na gawa sa purong lace, ngunit napakarangya. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng bahagyang nakalaylay at sa kanyang leeg ay kumikinang ang pilak na kwintas na may infinity pendant. Ang kwintas na iniwan ni Frank sa hotel suite, 1 taon at kalahati na ang nakalilipas. Hindi na ito paalala ng kasalanan, kundi paalala ng isang walang hanggang pangako na nagsimula sa gitna ng unos. Bungkas ang dambuhalang pinto ng simbahan. Paghakbang ni Ana sa pulang carpet, ang kanyang mga matay agad na nagtagpo sa lalaki naghihintay sa dulo ng altar. Si Frank, nakasuot ng isang formal na puting tuxedo. May mga matang nangingilid ng luha sa tindi ng galak habang pinapanood ng kanyang reyna na naglalakad patungo sa kanya. Wala ron si Robert at wala na ring puwang ang nakaraan sa kanilang pamilya. Dahil pinili ni Frank na bumuo ng sarili niyang mundo kasama si Ana. Nang makarating si Ana sa dulo, kinuha ni Frank ang kanyang kamay mula sa kanyang mga magulang. Hinandukan siya nito ng isang banayad na halik sa noo bago sila sabay na humarap sa pari. Sa wakas, Ana, bulong ni Frank habang magkahawak kamay silang nakatayo sa harap ng dambana. Ang aking kahapon, ngayon at bukas. Salamat sa paghihintay, Frank. Nakangiting tugon ni Ana habang ang mga luha ng kaligayahan ay malayang umagos sa kanyang mga pisngi. Sa harap ng Diyos at ng mga saksi, nangako ang dalawa na magmamahalan sa hirap at ginhawa. Ang dalaga na 2 beses iniwan dahil sa pagtangging makipagtalik bago maikasal ay naroon na ngayon sa harap ng altar. Pinagkakalob ang kanyang buong sarili. Ang kanyang puso at ng kanyang kinabukasan sa lalaki nagpahalaga sa kanya ng higit pa sa kanyang hiyas. Ang kanilang wakas ay hindi lang basta masaya. Ito ay isang bagong simula ng isang pag-ibig na dumaan sa apoy, ngunit lumabas na mas purong ginto. Wakas. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni Ana at Frank. Nawa kayo nag-enjoy at na-in-love. Samahan niyo po akong muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Muli maraming salamat po. God bless us all!